Doing this live message for all our brothers OFWs at saka overseas voters po. Napapansin po namin marami po masyadong mga reklamo concerning online voting. Report na natatanggap namin ay iba yung pinifill up nila pero iba yung lumalabas. Kaya may gagawin po tayo. I already tapped my law students in JMC Law School. Mag-organize po kami ng isang committee on this, and then maggawa kami ng isang page po kung saan lahat po ng OFWs na may mga reklamo, lahat ng mga overseas voters na may mga reklamo, doon po ninyo i-report, doon ninyo i-report lahat ng reklamo po ninyo sa online voting kung meron man. And you have to indicate the basics, who, what, when, where, how, sino kayo, kailan kayo nagboto, indicate ninyo saan kayo nagboto, ano yung reklamo po ninyo, at saka ano yung registration number ninyo, we will issue an advisory as to how to do it within the day. Pinakamatagal na po ngayong hapon po. Kasi inuulit ko, gagawin natin ito para may masumbungan po yung ating mga OFWs, overseas Filipino workers, as well as overseas voters. Again, this is Attorney Israelito Torion. Ako po yun ng legal counsel po at saka petitioners po sa nag-file ng kaso doon po sa Korte Suprema about sa online voting at saka yung pag-implementa sana ng manual counting of votes sa precinct level. So marami po kaming natatanggap ng mga reklamo po ng mga OFWs at saka overseas workers. So I tasked my students, mag-create kami ng team within the day at magawa kami ng page kung saan po kayo pwede po makapagpasa ng inyong mga reklamo about sa online voting, so that we have to paper the worlds. What do I mean by paper the worlds? We have to reduce in writing all your complaints. Gawaan natin ng affidavits, lahat. Kailangan namin malaman sino kayo, saan kayo nagboto, anong registration number ninyo, ano po yung specific na reklamo ninyo, ano yung ebidensya ninyo. Kailangan po ebidensya na klaro kung ano yung reklamo ninyo sa online voting. So, ngayong hapon po, gagawin natin yan. Mag-issue kami ng advisory, gagawa kami ng page po. Gagawa kami ng page para lahat ng mga OFWs po na may reklamo, mga registered mga overseas voters po na may reklamo, doon po ninyo idulog sa page na iyon para malalaman namin kung ano yung specific details ng inyong mga reklamo and matugunan natin. We can do something, we can file the appropriate manifestations in the Supreme Court as well as in the COMELEC. Why are we doing this? We are doing this kasi hindi lang po pwede na magreklamo tayo. Kailangan ma-reduce natin into writing lahat. Makuna natin ng mga affidavits po lahat. Makuna natin ng ebidensya lahat. Kasi hindi po pwede na reklamo lang tayo ng reklamo. Kailangan natin may gawain tayong legal. So, nakikita ko po yung need dyan. So, I already requested the help of my CLEP advisor, si Attorney Gretchen Caniedo, and magpatulong din ako ng aking assistant din, si Attorney Resi Rizada Nolasco dito. And we have classes kasi, yung CLEP, pwede nag-signify sila ng kanilang readiness to help our country, and we will paper the world. Kuna natin ng definite na mga ebidensya itong lahat ng mga reklamo about overseas voting, about online voting. Kasi just like what I said, hindi po pwede na reklamo lamang tayo. We have to reduce everything in writing. So, lahat po ng mga OFWs, lahat ng mga overseas voters, wait for further announcements po ngayong hapon. I-post ko po sa aking Facebook account
kung saan kayo magreklamo para we can do something about it. We can file the appropriate manifestations or motions in the Supreme Court or if necessary sa COMELEC din. So antabay lamang kayo, hintay lang po ngayong hapon para ma-post namin kung saan po kayo padala ng inyong mga reklamo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Good morning. Good morning.